Kung performer ka, naranasan mo na ba na kumanta ng sobrang sarap na sarap ng sound? Kumanta o tumugtog kung instrumentalist ka, solo or with band, feel na feel mo yung tinutugtog mo dahil yung sound doon sa area mo, ang ganda-ganda, templadong-templado. Ang ganda ng sound ng mic, ang ganda ng labas sa speaker, sa monitor, maging singer ka man or instrumentalist, talagang bigay todo ka, talagang performance level. Papikit-pikit ka pa, feel na feel mo yung ginagawa mo. Kaso, pagkatapos ng set o pagkatapos ng show, biglang may magsasabi sa'yo, di maganda yung sound nyo, kaya pangit ang sound nyo, ang pangit ng sound ng instrumento, lubog yung vocals, mga ganon. Bakit nangyayari yun? Okay. I-discuss ko po yun sa inyo. Hindi po ako sound engineer. Hindi rin ako sound technician. Musician ako. Pero based sa experience, sa matagal na experience sa pag-perform bilang banda, nangyayari po yan kahit sa church setting or sa band setting. Biglang, bakit pangit yung lumalabas? Hindi tumutugma yung sound na naririnig mo doon sa area mo. Let's say sa stage or kung sa church man, doon sa choir loft or kung saan man na area sa church. Ang sagot niyan, magkaiba po ang sound ng doon sa area ng nagpe-perform at yung pinakatapon. Ano ang solusyon dyan? Bago mag-perform, kailangan chine-check. Pag nag-sound check, hindi lang chine-check yung dun sa area na pinagpe-performan mo, kundi pati yung pinaka-tapon. Please take note of the word tapon kasi napaka-importante yun. Again, nangyayari ito sa church setting at sa band setting. Ano ang solusyon dyan? Bakit nagkakaroon ng ganong problema? Maybe it's because of the sound system. Maganda lang yung mga monitors, yung mga speakers, yung mga amplifiers doon sa stage na gamit ng banda. Kaya maganda yung sound. Ang problema, yung speaker na nakaharap sa mga tao, sa audience, yun ang may diferensya. So, ipalagay na natin maganda yung equipment. Kailangan din maayos din yung sound technician or sound engineer. Kailangan i-check yun ng sound engineer during the sound check. I-check kung ano yung sound sa stage at kung ano yung sound sa labas. Kung mapupunan nyo po sa mga settings, sa mga concerts, yung talagang maayos na setting, may stage technician na siyang nangangasiwa ng sound dun sa stage at yung pinaka main sound dun sa medyo nakalayo sa stage kasi pinapakinggan nila yung pinakatapon nung sound. Kailangan dyan skilled at maayos na tenga ng sound engineer or sound technician. Hindi natin masisisi kasi minsan may mga sound technician na hindi naman kasi musician. Magaling lang sila sa electronics, magaling sa kalikot, mga troubleshooting. Pero pagdating sa music, maaaring iba. Pero kaya kailangan din na may tenga sa music, kumbaga. May tenga sa music ang sound technician at sound engineer na ririnig niya kung ano yung malakas, kung ano yung mahina. Kaya yun, isa sa i-consider natin, kung wala man naman tayong
sound engineer o sound technician, para sa akin isa sa the best way, halimbawa magsa-sound check, may makikinig na isa sa marunong talaga makinig, pakikinggan yung sound sa malayo or few meters away, na siyang mag-check kung ano yung tapo ng sound. I remember last Holy Week, nag-test kami ng sound ng choir. So, okay na yung sound sa simbahan, pinakinggan pa rin namin yung pinakatapon. Take note again of the word tapon, kasi magkaiba yung sound na binubuga at yung sound doon sa area or stage or choir loft or any area na pinagkakantahan ng mga singers or tinutugtog yung mga instrumentalist. Minsan may mga pagkakataon din na tama rin lang naman yung sound. Hindi naman malakas yung sound ng keyboard, yung bass, yung gitara, yung drums. Yung pagkakatimpla lang sa labas, yung hindi maganda, pati yung vocals. So, next time, I suggest, pakinggan nyo mabuti, may makikinig sa labas. Or, ito, ginagawa ko rin to, since wala akong katulong pag-check, ginagawa ko, pag nag-perform ako or nag-sound check, nire-record ko dun sa malayo yung sound. Siyempre, kailangan maganda rin yung receiver ng cellphone mo, nakakasagap ng magandang sound. So, doon pa lang sa cellphone, hindi magsisinungaling yun. I-try nyo, mag-perform kayo, or mag-sound check kayo, tapos i-record nyo doon sa medyo may kalayuan, or few meters away, marinig nyo yung pinaka-timpla mismo ng sound, kung pangit o maganda. So, yun lang ang take ko bilang isang musician, hindi bilang sound engineer or sound technician. Isa yun sa solusyon para malaman ninyo kung ang sound balance at maganda sa tenga pakinggan. Actually, dapat ang sound well distributed. Sound sa stage, sound sa labas, sa lahat ng angle, dapat pakinggan. Tapos, medyo naiba pa yan ang sound, lalo na pag meron ng tao. So, lahat talaga kailangan i-check in real time. Halimbawa, during the performance, merong nag-check. Kung halimbawa wala talagang sound technician na maayos, merong taga-check ng sound. Titingnan lahat ng area. Mas maganda kung merong transceiver, yung parang walkie-talkie. May isang tao na mag-check na may knowledge sa sound na maganda. So, pwede niyang radyohan yung technician, sabihin niya, pare, may hina dito sa area na to, ganito. Pare, ang talas ng sound, ang grabe yung treble or mid, something like that. Yung bass, napakalakas. So, isa yan sa mga paraan para ma-check yung sound. Okay? So, siguro, yan lang masasabi ko bilang isang musician.